Talaga, Rovan? Hindi lang tayo isang beses na ikakasal kundi may isa pang kasalan na magaganap na mas bongga? Nakangiting tanong niya dito. Although, ayos na siya sa kakatapos lang na ceremony ng kasal nilang dalawa, pero mas masaya pa rin ang maglakad sa gitna ng aisle habang nakatingin sa kanyang maraming mga bisita. You're so beautiful, honey, at gusto kong ibigay sa iyong lahat ng alam kong makakapagpasaya sa'yo. Nakangiti nitong sagot sa kanya, sabay haplos nito sa kanyang pisngi. Hindi naman siya nakaimik. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ng puso niya ngayon. Honey, sa nalalapit na kasal natin sa mismong simbahan, gusto kong ikaw mismo pipili ng color motif, mga pagkain sa reception at kung ano-ano pa. Of course, may ninong at ninong pa din. Gusto ko din na ibigay sa iyong lahat ng chance para mapili ang gown na gusto mong isuot, mga gown ng mga bridesmaid at iba pang makasama sa entourage. Nakangiti nitong muling wika. Sa mismong harapan ng lahat, walang kahit nakatiting na hiya siyang naramdaman at mahigpit siyang napayakap kay Rovan. Thank you. I love you, Rovan. I love you so much. Masaya niyang bigkas. I love you too, honey. Ikaw lang ang babaeng nagpabaliw sa akin ng ganito at masaya ko dahil kasama na kita. Thank you for everything. Sagot naman nito't walang pag-alinlangan nang muli nitong inangkin ang labi niya. Muli nilang pinagsaluhan ang mainit na halik na parabang bigla nilang nakalimutan na marami palang nanunood sa kanila. Tama na yan, maawa naman kayo sa mga single dito. Inggit na oh, narinig niyang wika ni Cecilia. Wala sa sariling napakalas tuloy siya kay Rovan. Nakaramdam siya ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Lalo nang ilibot niyang tingin sa buong paligid at napansin niya na kanila pala nakatingin ng lahat. Nanay, pwede na ako mag-boyfriend, hindi ba? Narinig pang wika ni Cecilia. Kwela talagang kapatid niya dahil napatawan niya ang lahat pero hindi kasama doon sila nanay at tatay. Ayaw pa kasi nilang pumasok sa pagbo-boyfriend si Cecilia eh. Tumigil ka, Cecilia. Hindi ka ba nahihiya sa Kuya Rovan mo? Ang laki na ng ginastos sa pag-aaral mo. Tapos bigla kang magbo-boyfriend. Paano kung mabuntis ka? Paanong pag-aaral mo? Ani ni nanay, kaya naman hindi niya napigilan na mapangiti. Ang nanay niya talaga, masyadong advanced kung mag-isip. Nanay naman, porket makikipag-boyfriend, bubuntisin ka agad. Hindi ba pwedeng for inspiration lang para naman mas lalo kong ganahan sa pag-aaral? Patawa-tawa na sagot ni Cecilia. Kaagad na pinaningkitan nito ng mga mata ni nanay kaya naman mabilis pa sa alas 4 na pa-peace sign si Cecilia. Takutin palang makurot sa singit eh. Ate, si nanay tignan mo kung gaano siya kahigpit sa'yo noong nag-aaral ka pa. Ganito din siya kahigpit sa akin ngayon. Gusto rin siguro ni nanay na makapag-asawa ko ng billionaire na kagaya mo. Tatawa-tawang sabi ni Cecilia, kaya naman muling umugo ang tawanan sa buong paligid. Pati siya'y natawa na rin kaya naman bago pa uminit ang ulo ni nanay. Dahil sa mga pinagsasabi ng kapatid niya, niyaya niya ng lahat ni Rova na kumain na. Wala namang program after ng kasal pero habang abalang mga ito, sa kanila'y sa kakakuha ng mga pagkain, bigla na lang nagkaroon ng iba't ibang kulay ang kalangitan. Biglang lumitaw ang magagandang fireworks na labis niya ikinagulat. Ano yan? Late fireworks? Para sa atin ba yan? Nakangiwi niyang wika. Tsh, late sila George. Kanina pa dapat yan eh, pero ngayon lang nila napaputok. Tsh, sagot naman ni Rovan. Hindi niya naman mapigilan ng matawa at muli siyang napakapit sa braso nito. Ayos lang yan na late, at least naiputok pa rin. Natatawa niyang wika. Ngayon niya lang lubos na naisip na wala pa talagang perpektong selebrasyon. Kagaya sa relasyon nilang dalawa ni Rovan. Hindi naging perfect sa umpisa pero sila pa rin pala talagang nakatakda para sa isa't isa. Wow, ang ganda! Narinig pang tilian ng triplets. Lahat sila ay tuwang-tuwa sa kanilang mga nasaksihan. Hindi niya rin maialis-alis sa pagkakatitig niya sa mga magagandahang iba't ibang ilaw na patuloy sa pagsabog sa kalangitan. Ang galing! Talagang may pa-fireworks pa tala itong sa Rovan. Kahit nahuli na. Kanina pa tapos ang kasal eh, pero ganun pa man, huli man pero nairaos pa rin. Iha, congratulations sa inyo ng anak ko. Naku, masaya kami. Masayang-masaya kami para sa inyo. Hindi pa rin sila naghihiwalay ni Rovan na bigla na lang lumapit ang Mommy Gemma. May hawak itong isang red envelope at inabot nito sa kanya. Gift namin para sa'yo. Sa'yo lang ha, hindi kasama si Rovan. Nakangiting wika nito. Hindi niya naman maiwasang magtaka. Ilang saglit din na napatitig siya kay Rovan bago niya tinanggap ang envelope na ibinibigay sa kanya ni Mommy Gemma. Ma'am, nagabala pa po kayo. Pero thank you po, nakangiting sagot niya.
Isang pagtango ang naging sagot ni Mommy Gemma bago siya nito niyakap at sa mahina nitong boses nagsalita ito. Welcome to our family, Iha. Masaya kami dahil sa wakas ikaw at ang anak kong si Rova na nagkatuluyan. Salamat sa mga cute kong mga apo. Natupad ang matagal na naming pangarap ng daddy sa ninyo. Nakangiting wika nito. Tigil niya tuloy ang maluha. Hayos talaga naman, apo talagang sadya ng mga in-laws sa kanya. Sabik sa apo, kaya naman balak niya nagdagan ng mga anak nilang dalawa ni Rovan. Gusto niya ng malaking pamilya. No limit sa panganak hanggat kaya dahil para sa kanya, ang mga bata ay blessings mula sa langit at bunga ng pagmamahalan nilang dalawa ni Rovan. Naging mas masaya ang sunod na sandali. Naging abala si Rovan sa mga kaibigan nito samantalang kaharap naman niya mga kaibigan niya sila Devon at Jasmira, kasama ng kapatid niyang si Cecilia. Ang nanay at tatay niya ay kausap ng mga magulang ni Rovan na para bang magkakasundo na talaga sila. Naririnig niya pa nga ang kasiyahan ng mga tuwi. Paano ba naman kasi habang nag-uusap ay may kaharap din na alak kaya naman nawala na sigurong hiya ng mga magulang niya. At game na ito sa pakipagkwentuhan. Mireya, congrats ulit ha. Naku, alam mo bang nakakaingit ang relasyon yung dalawa ni Rovan? Sana ako din. Sana mahanap ko din ng Mr. Right ko. Ani ni Devon. Napatitig siya dito sabay ngiti. Oo naman, lahat naman tayo may kaputol na tadyang pabiro niyang sagot dito. Kaputol na tadyang? Abat loka, ang lalim nun ha. Hindi ko maarok, pabirong sabi ni Devon. Kaya naman, nagkatawanan na sila maliban kay Jasmira. Nanuniwala yata sa kanilang buong pansin dahil nakatitig to sa kinaroonan ni Jonas kasama ni Rovan. At tatlo pa nitong mga kaibigan. Nandun din palang kapatid niyang si Raymark. Walang agaw dyan, Jasmira. Ang mga mata mo. Halatang in love ha. Pukaw ni Devon kay Jasmira. Nakuha naman ni Devon ang atensyon nito pero may kasama yung pag-iirap. Walang masama kung tititigan kong boyfriend ko. Nag-aalala kasi ako na baka malasing siya Hindi na sanay si Jonas na uminom. Saka pinagbawalan na siya ng doktor na uminom ng maraming alak. Sagot naman kaagad ni Jasmira. Tinaasal lang ito ng kilay ni Devon at hindi na nagkomento pa. Ate Jasmira, magpapakasal na rin ba kayo ni Kuya Jonas? Ani naman ni Cecilia. Natigilan naman si Jasmira. Nahuli niya pang sumulyap ito sa kanya bago sumagot. Hindi pa namin napag-uusapan pero darating din kami sa ganyang bagay. Sa ngayon masyadong abala si Jonas sa negosyo at nakaalalay ako sa kanya sa lahat ng oras. Nakangiting sagot nito. Sekretary ka ni Jonas, hindi ba? Umalis ka sa trabaho mo bilang marketing manager tapos lumipat ka sa kumpanya ni Jonas para maging sekretary niya. Seryosong tanong ni Devon kay Jasmira. Kaagad naman napasimangot si Jasmira. Ano bang gusto mong palabasin ha, Devon? Of course, nakakapanghinayang ang dati kong trabaho pero masayang naman kung hindi ko masuportahan ang sarili kong boyfriend. Kailangan ako ni Jonas sa trabaho. Seryosong sagot ni Jasmira sa kaibigan. Kailangan kanya sa trabaho or kailangan kanya ng isang babae ni Jonas na magpo-fulfill sa desire niya. Anumang oras na gusto niya. Nakalimutan mo na ba? Nasa dugo na ni Jonas ang hindi nawawala ng babae kahit sa trabaho nito. Nakalimutan mo na ba tungkol kay Leticia? Secretary din siya ni Jonas noon habang nobyo ng taong yan si Mireya. Seryosong sagot ni Devon. Natameme naman si Jasmira. Kumibot-kibot ang bibig nito pero walang kahit na anumang salitang lumabas sa bibig nito. Noon, hate na hate mo si Jonas pero ngayon sa kanya din naman palang bagsak mo Naku, wag na wag walang mababalitaan na lokohin ka ng lalaking yan. Kung hindi, maghahalo ang balat sa tinalupan. Muling wika ni Devon. I don't need your concern, Devon. Alam ko umpisa pa lang ayaw mo na kay Jonas para sa akin. I don't know kung anong reason mo. Pero siguro dahil ex-boyfriend siya ni Mireya, kaya ka nagkakaganyan. Pero sana maniwala ka sa akin. Magtiwala ka rin kay Jonas. Mahal niya ako at hindi niya ako lolokohin. Sagot ni Jasmira pero peking ngiti ang naging sagot ni Devon bago tumuling nagsalita. Sana nga Jasmira. Best friend pa rin kita kahit na alam kong marami na nagbago sa'yo. Sagot na naman ni Devon kaya naman pumagitna na si Mireya. Baka mas lalong magkainitan, mahirap na. Hey, ano yan? Masyado nang mainit ha? Kakatapos lang ng kasal ko kaya iwas na muna sa debate. Nakangiting wika niya na kaagad namang sinangaayunan ni Cecilia. Pinilit din niyang ibahin ang topic para naman gumaan ang atmosfera sa kanilang apat. Baka kasi bigla na lang magsabunutan si Devon at Jasmira dahil nagkakainitan na Pagkatapos na medyo mainit-init na sagutan, nauwi ang pag-uusap nila sa pakunti-kunting pagsimsim ng wine.
Wine na nakakalasing at pagkalipas ng 2 oras, namalayan niya na lang ang paglapit sa kanya ni Rovan. "Girls, nilalasing niyo yata ang asawa ko ha?" Ani ni Rovan. Tipsy na siya at feeling niya umiikot ng mundo niya. Kung ano-ano na kasing topic ang napag-usapan nila at hindi naman niya namalayan na naparami na pala ang nainom nilang lahat. Sunod na naramdaman ni Mireya yung pag-angat niya sa ere. Well, binuhat lang naman siya ng gwapo niyang asawa kaya naman buong lang din na pinagsalikop niyang mga kanyang braso sa leeg nito. Sa wakas, masasolo na rin nilang isa't isa. Sa kamang bagsak nilang dalawa ni Rovan, kahit na medyo tipsy siya, naramdaman niya pa rin kung paano nito inumpisahang hubarin ang kanyang mga kasuotan. Hinayaan niya, alam ng asawa niya kung anong ginagawa nito at kung ano man ang makakapagpaligaya sa kanilang dalawa. Wala itong itinira kahit na isang kasuotan sa kanilang katawan. Pagkatapos nitong hubarin ang lahat ng kanyang kasuotan, sunod niyang naramdaman ang pagdampi ng kamay nito sa isa sa mga boobs niya. Buong pag-ingat itong nilamas ang isang bahagi at hindi niya naman maiwasan ng mahinang mapaungol. Para lang kasi siyang minamasahin nito sa bahaging yun, pero nakakaramdam siya ng pag-iinit sa buo niyang katawan. Lalo na, ang nag-umpisa ng lumapat ang labi nito sa labi ng balat niya. At sa kanyang labi, ramdam niyang pananabik sa bawat kilos nito, kagad niya rin namang tinugon ang halik nito sa labi niya. Nagpalitan sila ng laway at naglaban ng kanilang mga dila. Ramdam nilang pareho ang pagkasabik sa isa't isa. Kakatapos lang ng kasal nilang dalawa kanina nitong si Rovan at alam niya na hindi ito papayag na hindi makascore ngayong gabi. Sa ilang buwan ng muling pagsasama nila, bihira lang mga gabi na walang nangyayari sa kanilang dalawa. Ngayon pa kaya, nandito na sila sa isang resort at walang ibang naririnig sa buong kapaligiran, kundi ang tanging hampas na mahinang alon sa dalampasigan. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata at mula sa malamlam na liwanag na nagmumula sa ilaw ng lampshade, sumalubong sa paningin niyang seryosong itsura ni Rovan. Kitang-kita niyang matinding pagnanasa sa mukha nito habang nakatitig din sa kanya. "I love you, honey." Garalgal ang boses na wika nito. Isang matamis na ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi niya at kusa ng umangat ang kanyang katawan para matikman ulit ang labi nito. "I love you too, Rovan." Sagot niya habang titig na titig din siya dito. Naging hudyat yon kay Rovan para lalong palilimin ang halik sa pagitan nilang dalawa. Mas naging mapusok ito sa sumunod na mga sandali. Nang gabing ding yun, paulit-ulit nilang tinikman ni Rovan ang init ng kanilang pagmamahalan. Hindi sila tumigil hanggat hindi sila napagod. Hindi na nga nila parehong namalayan kung anong oras silang nakatulog. Pero nagising na lang si Mireya na masakit ang buo niyang katawan. Para siyang binugbog pero may ngiti pa rin sa labi na tumitig siya sa kanyang katabi. Sa ibabaw ng kama noon ay mahimbing pa rin na natutulog habang nakayakap sa kanya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos yon sa pisngi nito. Paulit-ulit hanggang sa napansin niya ang dahan-dahang pagmulat ng mata nitong si Rovan. Tumitig sa kanya habang may ngiting nakaguhit sa labi. "Han, good morning." Wika nito. Halata sa mga mata nitong kakulangan sa pagtulog pero nagawa pa rin itong bigyan siya ng matamis na ngiti sa labi ngayong umaga. "Good morning, honey." Gutom na ako eh." Malambing niyang sagot dito. Napansin niya pa ang pagsulyap nito sa orasan at na mapagtanto niya ay 9:09 na pala ng umaga. Muli siyang hinarap nito. "Sorry, honey. Napasarap palang tulog ko. Masyado mo kasi akong pinagod kagabi eh." Nakangiti nitong sagot sa kanya. Pagkatapos noon ay mabilisan siya nitong hinalikan sa labi bago ito bumangon at tuluyang bumaba ng kama. Hindi man lang nito inilinta ng hubot-hubad pa rin pala to. Hinagilap lahat ng kasuotang hubad, kagabi at isa-isang pinatong yon sa kama. "Gusto mo bang gumamit na muna ng banyo?" Nakangiting tanong nito. Kaagad naman siyang tumango. "Yes, please." Buong paglalambing na sagot niya. Nakuha nitong ibig niyang sabihin at parang wala lang dito ang kanyang bigat dahil buong pag-iingat siyang binuhat nito. Kagaya nitong si Rovan, hubot-hubad din siya pero ayos lang. Silang dalawa lang naman ang nandito sa kwarto eh. Pero habang pareho silang naglilinis ng katawan sa loob ng banyo, hindi niya naman mapigilan ang asawa niya na muling umiskor. Kahit na mahapdi na, game pa rin siya. Pagbabawalan pa ba niyang asawa niya gayong kahit siya nag-e-enjoy din naman? "Rovan, sige pa. Malapit na ako. Mahinang ungol niya dito." Pagkatapos ng mainit na sandali sa pagitan nilang dalawa, ay sabay na rin silang naligo. Well, kailangan talaga nilang maligo kahit napuyat silang dalawa dahil ramdam nilang parehong lagkit sa kanilang katawan. At saka kailangan din na malinis sila sa harap ng mga anak nila, pati na rin sa mga magulang nila. Nakakahiya naman at baka mga moy ewan sila, hindi ba?
Samantalang si Rovan naman, walang pagsidla ng tuwang naramdaman sa puso niya. Asawa niya ng babaeng nasa harapan niya, tinupad ng Diyos ang matagal niya nang inaasam. Yun ay ang tuluyang maging kanyang babaeng iniibig niya. Matagal niya naging pangarap itong si Mireya. Unang pakilala pa lang nito sa kanya ni Jonas noon ay minahal niya na ito ng sobra. Hindi lang siya makaporma noon dahil nobya nga ito ni Jonas. Pero nang mapansin niyang nagkalabuan ng dalawa, talagang kinuha niya ang tsansang yun para maangkin ang dalaga. At hindi naman siya nabigo. Heto na siya. Ang babaeng matagal niya nang pinapangarap ay pag-aari niya na. Hindi lang ang katawan kundi pati na rin ang puso nito. Naging mas masaya at mas makulay pang mga sumunod na kaganapan sa pagitan nilang dalawa ni Rovan. Wala na siyang mahihiling pa. Nakikita niya sa bawat kilos ni Rovan kung gaano siya kahalaga dito. Hanggang sa isang umaga, nagising na lang siya na para bang hinahalukay ang kanyang sikmura. Napatakip ang kamay sa bibig at walang pag-alinlangan na bumangon siya ng kama at diretso ng banyo. Pagdating ng banyo, pumesto siya sa harap ng toilet bowl, saka siya sumuka ng sumuka. Pakiramdam niya parang hinalukay ang kanyang sikmura. Tagaktak na rin ang pawis sa kanyang noo nang maramdaman niyang paghaplos ng kung sino mula sa kanyang likuran. Han, ano bang nangyari? Bakit ka nagsusuka? Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang boses ni Rovan ang sunod niyang narinig pero tanging pag-iling lang ang naging sagot niya. Mamaya niya na siguro ipapaliwanag ditong lahat-lahat, lalo na't masama talagang pakiramdam niya. May gusto siyang ilabas mula sa kanyang sikmura pero hindi niya naman mawari kung ano yun. It's okay, dito lang ako, no worries. I love you, honey ko. Malambing nitong muling sambit. Hindi niya tuloy maiwasang makaramdam ng kilig kahit nahirap na siya. Eto talagang si Rovan, wala nang ibang ginagawa kundi pakaligin ang puso niya. Kaya nga willing na siyang bigyan nito ng maraming anak eh. Yes, willing siyang bigyan nito ng maraming anak dahil alam niya na kung anong mangyayari sa kanya at kung bakit siya nagsusuka ngayon. Ganitong-ganito ang senyales nung ipinagbuntis niya sila Nicolas at ang kambal na si Elijah at Eliana. Nasusuka at palaging nanlalata. Well, kailangan niya naman yatang i-ready ang sarili niya sa medyo maraming araw ng morning sickness na darating sa buhay niya. Pero sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na yun mag-isang haharapin. May kasama na siya at may dadami na sa kanya sa masamang pakiramdam na mararanasan niya ngayon. Pagkalipas ng ilang minuto ng pagsusuka, saka pala siya nakaramdam ng ginhawa. Although ramdam niyang panghihina ng katawan niya, pero hindi hadlang para sa kanyang kausapin si Rovan para sabihin dito mga gusto niyang sabihin. Han, I think kailangan ko na magpatingin sa OB-GYN. Seryosong wika niya dito. Napansin niyang natigilan si Rovan habang kitang-kita matinding pag-alala sa mukha nito. OB-GYN? Why? I mean, sure, sige tatawagan ko sekretary ko na i-cancel na muna lahat ng appointment ko ngayong araw. Pupunta tayo ng doktor. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi niya mapigilang mapangiti, lalo na't i-imagine niya ngayon kung ano kayang magiging reaksyon nitong si Rovan kapag nalaman nito na nagdadalang tao siya. Well, sure na siya, kahit na wala pang test, alam niyang buntis siya. Buntis na naman siya. At tsak niyang hindi lang si Rovan ang matutuwa, kundi pati na rin ang mga magulang niya. Pati na rin ang mga magulang nitong si Rovan. Sino ba naman ang ayaw ng maraming apo, hindi ba? Sa apo pa lang jackpot ng mga ito sa kanya eh. Char! Naging maayos ang sumunod na sandali. Parang nagdahilan lang siya kanina sa banyo. Sumabay pa nga siya kay Rovan at sa mga anak nila na kumain ng breakfast. Saka nagsuggest na rin siya na sasama sila sa paghatid sa mga bata patungo sa school bago dumiretso ng OB-GYN. Okay na siya. Natapos ng morning sickness niya ngayong araw at bukas na naman babalik yon. Pero kay Rovan, napapansin niya pa rin ang pag-aalala nito sa posibleng kalagayan niya. Hinayaan niya na dahil kaakibat na yata sa buhay ng lalaking ito ay masiguradong maayos lang siya sa lahat ng oras. Pagkahatid sa school, dumiretso na sila sa OB-GYN kung saan na-confirm niya na buntis siya. Yes, buntis nga siya at samantalang kita-kita niya kung paano natulala si Rovan. Pagkatapos sabihin ng doktor ang napakagandang balita. Naiyak ang loko habang nakatitig sa tiyan niya. Buntis siya? Buntis ang misis ko? Wika nito, nakangiti namang tumango si Doc. Congratulations, Mr. Salvatierra. 2 months pregnant na si misis. Nakangiting muling confirm ng doktor. Nakailang tanong na itong si Rovan at paulit-ulit ang naging sagot ni Doc. God, ang saya ko. Sobrang saya ko. Wika ni Rovan, sabay mahigpit siyang niyakap nito. Hindi naman mawala-walang ngiti sa labi niya. Ito ang pinaka-the best na reaksyong nakita niya kay Rovan. Nagniningning ang mga mata nito sa tuwa habang maluha-luha ito. Halatan talagang masaya ito sa muling pagdadalang tao niya. Honey,
Thank you. Thank you so much. Wika nito sa kanya. Tinapik-tapik niyang likod nito bago niya ito sinagot. Ano, ganito na lang ba tayo sa loob ng klinik ni Doc? May mga nakapila pa sa labas na kagaya kung posible ring buntis. Nakangiti niyang wika dito. Saka pa lang yata to nahimasmasyan pero humirit pa talaga ng isa pa. Isa pang kiss. Sa labi na kahit na nasa harapan lang nila si Doc. Ay, sang sweet ng asawa niya. Hindi talaga siya nagsisisi na binigyan niya ito ng panibagong chance para maramdaman ulit ang pagmamahal nito. Sobra-sobra kasi ang naging kapalit na lahat eh. Siguro sa pagiging sweet na at maalagang asawa, wala nang hihigit pa kay Rovan. Silang magiging ang priority nito. Kahit na gaano pa to kaabala sa trabaho, isang tawag niya lang dito, sasagot at sasagot ito sa kanya. 3 years later, 3 taon nang mabilis na lumipas. Sa 3 taon na yon, na magkakasama silang dalawa ni Rovan, lalong tumibi ang pagsasama nila. Naging kontento siya at mas naging masaya siya sa piling nito. Mabait na asawa si Rovan, malambing at mapagmahal. Lahat ng gusto niya ibinibigay nito at lalong hindi ito nakakalimot sa i-celebrate ang mga importanteng okasyon ng buhay nila. Mula sa kanyang kaarawan, pati kaarawan ng 4 nilang anak ay memorize nito at ngayong buntis na naman siya sa pang-5 nilang anak, mas lalo yata itong naging maingat sa kanya. Paano ba naman kasi nakita nito kung gaano siya kahirap magbuntis pero hindi yun hadlang para itigil yung pangarap nilang dalawa ng malaking pamilya. Han, magkikita kami ng mga kaibigan ko mamaya. Nandito sila sa hapagkainan at sabay-sabay na kumakain ng breakfast kasamang mga bata. Ang pang-4 nilang anak ay nasa yaya nito at kasalukuyang pinapaarawan sa garden. 2 taon nito at sakto lang nasundan na kaagad. Ganun ba? Kung ganun, ika-cancel ko na lang lahat ng meetings at appointment ko ngayong umaga para masamahan kita. Seryosong sagot nito sa kanya. Nakangiti naman kaagad siyang umiling. No, wag na Han, kaya ko na. Saka may 2 naman akong palaging kasama eh. Hindi nila ako pababayaan. Nakangiting sagot niya dito. Hindi naman to umimik, halatang buo na yatang loob na samahan siya kahit na saan siya magpunta kaya naman muli na siyang nagsalita. Han, puro kami mga babae. Sila Jasmira at Devon lang naman ang kikitain ko eh. Baka maboard ka lang. No worries, pagkatapos ko makipagkita sa kanila, dediretso ako sa office mo. Muli niyang wika para maging palagay ang loob nito. Totoo naman kasi sila Jasmira at Devon lang naman ang kikitain niya. At baka maboard lang ito si Rovan sa kakahintay sa kanya eh. Kawawa naman to, hindi ba? Okay. Ano pa nga bang magagawa ko kung hindi sundin ang nais mo? But, Han, mag-ingat ka ha. Kung ano-ano na naman ang mangyari, wag na wag ka mag-atubiling tawagan ako. Seryosong wika nito. Kaagad naman siyang tumango at walang pag-alinlangan na binigyan niya ito ng mabilisang halik sa labi na siyang ikinareact naman kaagad ni Eliana na kanina pa pala nanonood sa kanila. Mommy, Daddy, ano ba yan? Labing-labing palagi. Ani nito, sabay pa sila nagkatawanan ni Rovan kaya naman nagkandahaba ang gusto ni Eliana at hindi na nagsalita. Hayaan mo na sila Mommy at Daddy. Remember? Isang baby sister lang hiningi mo noon kina Mommy at Daddy. Pero may kasunod pa pala. Nakangiting sabat naman ni Nicholas. Mga anak, tama na yan. Imbis na kami ang bantayan nyo ni Mommy nyo. Bilisan nyo ng kumilos. Abat malilate na kayo sa pagpasok sa school oh. Ani naman ni Rovan. Tapos na po ako Daddy. Ang 2 lang naman yan ang hindi pa tapos eh. Ang babagal nila kumain. Ani naman ni Elijah. Sabay na napasimangot sina Eliana at Nicholas. Samantalang silang 2 naman ni Rovan ay muli nagkatinginan habang pare-parehong may ngiti nakaguhit sa labi. 3 anak pa lang itong kaharap nila sa pagkainan ha? Paano pa kaya kung marami na? Sigurong saya-saya. Feeling nila palagi may party. Natapos din ng mga batang kumain at sabay-sabay nito nagpaalam na umalis. Siyempre bagong mga tutuluyang lumabas ng dining area, isa-isang nagsilapitan sa kanilang 2 ni Rovan at tumalik sa pisngi nila. May kanya-kanyang nagbabantay sa mga to na tagapag-alaga kaya naman kahit nabuntis siya ngayon at may 2 taon pang baby, hindi talaga siya hirap kumilos. Kumbaga, hindi niya naranasan ng iba diyang ina. Nahirap mag-alaga ng mga bata. Afford ni Rova na kumuha kahit na ilan pa yung tagapag-alaga ng mga anak nila. Hays, umalis na rin ang mga audience natin. Ikaw Han, kailan mo na rin umalis? Late ka na naman oh. Wika ni Maria pagkaalis ng mga anak nila. Napangiti naman si Rovan at masuyo niyang tinitigan ng mga mata ng pinakamamahal na asawa. I have to go. Mag-ingat ka mamaya sa pupuntahan mo ha. Masuyo nitong wika sabay halik sa labi niya. Sa pagkakataon ito, medyo matagal ng halik dahil wala na magrereklamo. I love you honey. Nakangiting sabit ni Maria. Pagkatapos pakawalan ni Rovan ng labi niya. I love you too honey. Ikaw lang at walang iba. Thank you for everything. Madamdamin din na sabat na
ni Rovan. Oh my God, Maria, buntis ka na naman? Kagad na tanong sa kanya ni Devon. Ilang buwan din silang hindi nakita kaya nagulat din talaga siguro ito na kaibigan niya na makita siyang malaki na ang tiyan niya ngayon. Paano ba naman kasi? 6 na buwan na siyang buntis kaya naman ingat na siya sa kanyang mga kilos. Ang pakikipagkita niya ngayon kay Devon at Jasmira ay pilitan lang dahil matagal na nga silang hindi nakita-kita at baka magtampo nito sa kanila. Obvious ba? Grabe, ang hirap talagang magbuntis. Wika niya habang sapon niyang kanyang malaking tiyan. Sa likuran niya ang 2 binayaran ni Rova na bantayan siya sa kahit sa mga lakad niya para sa kaligtasan niya. Of course, hindi basta-bastang taong asawa niya at kapakanan nilang lahat ang iniisip nito. Kaya kahit na hindi siya sanay na may buntot ng buntot sa kanya, wala siyang magagawa kung hindi ang sundin ang gusto nitong magkaroon siya ng mga bodyguards. Grabe kayo ni Rovan. Kailan tayo noong last na nakita? Eh di kayo na? Kayo ng maraming anak? Nakangiting wika ni Devon. Pero kitang-kita sa mga mata nitong tuwa. Halatang masaya ang kaibigan niya na makitang masaya siya sa pagsasama nilang dalawa ni Rovan. Eh ikaw, kailan ka ba mag-aasawa? Naku, Devon, bilis-bilisan mo na. Baka mamaya malanta na yung flower mo at hindi na mapakinabangan. Ikaw din, hindi nakakatas yan. Pabiro niyang sagot dito na siyang malakas na ikinatawa naman ni Devon. Ewan niya ba dito kay Devon, hindi pa rin yata mahanap ang Mr. Right o sadyang pihikan lang ito. Hayaan mo na ako, huwag mo na intindihin ang love life ko. Kung sakaling tumandaman ako mag-isa, nandyan ka naman eh, nandyan din ang inaanak ko na anak mo din. Siguro naman hindi nila ako pababayaan kung sakaling tumandaman ako mag-isa, hindi ba? Pabiro nitong sagot sa kanya. Pinagtaasan niya lang ito ng kilay para iparating dito na hindi siya papayag na tumanda itong mag-isa, no? Kung sakaling hindi pa makakahanap itong si Devon na lalaking mamahal, makikiusap siya kay Rova na ipakilala ito sa mga bachelors na business partners nito. Sayang kaya si Devon, may matatag na karir at magandang babae. Sayang naman kung tumandang mag-isa. Hala, teka lang, napansin mo ba? Bakit wala pa si Jasmira? Nagtatakang tanong ni Devon sa kanya. Nagtataka din siyang napatingin sa kanyang orasan at nang mapansin niya na mahigit 1 oras ng late si Jasmira, hindi niya mapigilang mapasimangot. Kainis yung babaeng yun. Huwag nito sabihin na hindi pinayagan ni Jonas. Naku, makakalbo ko talagang babaeng yun. Ako nga kahit na malaki ng tiyan ko, nag-effort ako na pumunta eh. Tapos siya dadadmahin tayo. Nakasimangot niyang wika. Si Jasmira at Jonas ay 3 taon na din nagsama sa isang tirahan pero hindi pa nabibiyayaan ng anak. Hindi niya alam kung bakit ayaw pa magpakasal ng mga ito pero sa tuwing tinatanong nila si Jasmira tungkol sa kasal, ay palagi itong umiiwas na para bang may mga bagay itong tinatago sa kanila. Ayan na pala eh, sa wakas dumating din. Narinig niyang sambit ni Devon kaya naman napatitig siya sa way kung saan ito nakatingin at hindi niya mapigilan na mapakunot noo nang mapansin niya naglalakad palapit sa kanila si Jasmira. Mabagal ang bawat paghakbang nito na para bang may iniindang sakit sa katawan.